Leading the airwaves, RW 95.1 FM. Entertaining music and significant news all the time. RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, 24th, and 27th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. You're listening, buddy, all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Halika na, RWFM. Joining na, doing a date with the best station. Kenny na ka, radio 95.1. 95.1, Kenny na ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bilang mga mamimili, ikaw ay may karapatan at tungkulin. Alamin ang mga ito sa Mamimiling Pinoy, ang inyong 26th KBP Golden Dove Awards Best Provincial Public Affairs Program. Tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, dito sa RW 95.1 FM. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat na aming po mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunang ang Mamimiling Pinoy. Ito, nandito po yung camera ko. Kamusta po silang lahat? Happy New Year po sa ating mga katuwang mula sa Department of Trade and Industry. Ating pong makakapiling for today ang Senior Trade Industry Development Specialist na si Ms. Nanette Linatok. Magandang morning po sa inyo, ma'am. Good morning. Good morning, Ms. Tyra. Good morning, Sir Nerson. At sa lahat ng ating tagapakinig. Yan. Welcome back po and Happy New Year. At eto, makakapiling din po natin ang ating Information Officer na si Mr. Nerson Ray Romero. Good morning, Sir Nerson. Good morning po, DJ Tyra. At good morning din po, Ma'am Net, no, na nasa baba ngayon. At syempre sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood, no, sa mga kasabay natin dyan sa RW 951. At syempre, babati muna ako ng Happy New Year ayan, sa ating lahat. Sa ating first episode din na ngayong taon ng ang Mamimiling Pinoy. Buena mano tayo ngayong episode. Yes, and we're so happy na maaga po nagsimula for this year ang ating palatuntunang ang Mamimiling Pinoy. Lalo nakakatapos pa lang ng holiday season last December and the first few days of January. At diretso trabaho pa rin po ang Department of Trade and Industry. At maraming naka-line up for this year. Tama po ba? Tamang-tama, Ms. Tyra. At syempre dahil ang January kasi ang month na hectic ang trabaho ng mga negosyante ngayon dahil sa paglalakad ng kanilang mga rehistro, mga papeles. So, kailangan talagang kumayod, pati kaming mga dadatnan nila sa mga opisina. Iyon yun. Dapat always ready po tayong lahat, lalo na ang mga nasa gobyerno, sapagkat ito po yung buwan na maraming ganap sa lahat ng mga business, sa mga establishments. Kahit kami po dito, meron na po talaga nag-aasikaso ng mga documents namin for the start of the year. Okay, so kwentuhan po tayo ng ating pag-uusapan ngayon. It's all about business name. Ano po ba at bakit kailangan pong magparehistro ng business name, Ma'am Nanette? Siyempre, ang business name ay pag tinagalog yun, pangalan na ginagamit sa pagnenegosyo. No? Ito yung pangalan na pinag-isipang mabuti ng isang negosyante o isang business owner para ibigay niya, ipagamit niya sa kanyang negosyo. Marami nga siyang mga consideration yan bilang business owner. Dapat pag-iisipan niya, catchy ba siya? May recall ba? Kung minsan nga, pati mga number of characters binibilang nila. So talagang pinag-iisipang mabuti. Oo, lalo yung mga kaibigan natin mga Chinese. Nagfu-feng shui? Yes. Oo,
binibilang nila yung mga characters dahil para swerte daw. Oh, talaga na ha. Yes. Oo. Ang dami palang factors to consider in coming up with the business name na Ma'am Lynette. Yes, ma'am. Dahil ito yung gagamitin ng isang negosyo for 5 years, kaya talagang pinag-iisipang mabuti ng isang business owner itong pangalan na ito. Ito yung nakikita natin sa mga signage, sa mga Yes. signboard, sa mga Sa mga resibo. letterheads. True. Sa mga dokumento, sa mga kontrata na konektado sa isang negosyo. So talagang kailangan may pangalan yung inyong business, lalo na kung makikipag-transact ka. No? At ito po, ang ipaparehistro ninyo sa amin, sa Department of Trade and Industry. Kadalasan kasi pag pumupunta yung isang business owner sa amin, may nag-advise daw sa kanila na, pumunta kayo sa DTI. Hindi man lang sinabi sa kanila kung ano yung ilalakad nila sa DTI. Mm-mm. Kaya po kayo ina-advise o pinapayuhang pumunta sa aming opisina, sa kahit saang opisina ng DTI o kahit anong negosyo center, ay dahil kailangan nyo pong iparehistro ang inyong business name. Dahil ito po yung magbibigay ng legal identity o personality sa inyong negosyo. Mhm. Okay. Ma'am Lynette and Sir Nerson, parang medyo actually I'm monitoring both headset dito sa loob ng booth at the same time headset sa ating cellphone. Medyo mahina po ang register po ninyo dito. Okay. Yeah. Sound Sige. check sa akin. Okay ba? Yeah, sige lang Sige po. Medyo mahina actually both po eh. Anyway, so sige. Hello. Sigaw na lang kami. Hindi po, try nga po natin, hindi po kayo tanggalin po yung headset po, pati yung pagkakasaksak ng headset po ninyo sa ano. Tanggalin ko na. Could we try Yeah. lang po yung audio without the headset? Hello. Ayan. Sound check. Okay na ba? Hello, yes ma'am. Yes sir. Actually, I could hear you but sige, let's just try na walang headset po ano. Okay, so sino po ang maaari magparehistro ng business name, Sir Nerson? Yes, ito po ay para sa mga sole proprietorship natin o yung mga single, no? Hindi single na marital status pero kung yung yung isa lang ang nagmamay-ari ng negosyo, no? Ang nagpaparehistro ng business name natin ay yun nga, dapat isa lang o one o single ownership lang. Syempre Filipino citizen, no? Filipino citizen at legal age, hindi bababa sa 18 years old yung kanyang edad. So hindi pwede na magparehistro ng negosyo ng business name ang ating mga minor de edad, no? Pagdating naman sa mga foreign ownership, no, maaari din naman magrehistro ang ating foreign owners, ngunit syempre kailangan pa niya ng ibang requirements, no? Dadaan pa yan sa mga requirements na binibigay ng Foreign Investments Act natin sa ownership at sa kung anong pwedeng klase ng negosyo ang pwede niyang pasukin syempre, no? At may mga karagdagang qualifications pa to at requirements, no? Pwede rin naman po sa mga refugees, no? Kinikater din po 'yan, pero may may mga kailangan pa rin siyang isubmit na mga requirements o mga documents na mula naman sa Department of Justice. Pero in general po, ang business name registration po natin ay open sa mga Filipino citizen, 18 years and above o yung tinatawag nating legal age, at sole proprietor, no? So single ownership po itong ating business name registration. Yeah. Paano magparehistro ng business name sa DTI, Ma'am Nanette? Okay. Sa pagpaparehistro po ng business name, napakadali na po. Hindi nyo na kailangan pumunta sa anumang opisina. No? Magagawa nyo na pong iparehistro yung inyong business name kahit saan po kayo. Basta may gadget kayo na hawak, kahit cellphone man yan or tablet, basta may internet connection, pwede nyo na pong iparehistro yung inyong business name. So, hanapin nyo lang po yung aming website. It's BNRS, acronym po yan ng Business Name Registration System, bnrs.dti.gov.ph,
Or kung hindi nyo ma-recall yung website, pwede nyo pong i-google. Google nyo po, Business Name Registration System. Ang unang link po na ibibigay ni Google, yun po yung aming website. Okay. So, it's as easy as 1, 2, 3, ika nga namin. So, 3 steps lang po yun na pagdadaanan ninyo sa aming registration system. Una, sagutin nyo po yung application form sa online system. Pasasagot lang po ng system yung mga kailangang impormasyon. Step 2 po, payment na ng registration fee. May mga payment methods po na pwede nyong pagpilian. And step 3, kayo na rin po yung mag-download at mag-print ng inyong certificate of registration. So, Oh, wow. yun, ganun lang po siya kadali. Napaka-convenient po pala, hindi mo kailangan lumabas ng bahay. All you have to do is magkaroon ka ng malakas na internet or wifi or mag-data ka, and then on your computer, on your laptop, on your desktop, you could easily do the application at pagpoproseso. At bandang huli ko na rin ang pwede mag-print. Okay, so Yes. lahat po ba ng transaction ay magagawa sa online system, Sir Nerson? Yeah, generally registration natin online nga siya, pero hindi po lahat ng request ay pwede online, no. Magagawa lamang po natin sa online system ay yung bagong application o new applications at yung renewal applications natin. At syempre yung request ng certification natin, yung pinakapapel na certification natin for business name registration, no? Para naman sa ibang transaction po natin tulad ng mga ito, no? Kapag ipapa-cancel mo po ang iyong business name, no? Kapag kukuha ka po ng certified true copy ng iyong business name, kapag mag-a-update ka po ng information at upgrade ng territorial scope natin, so from provincial to regional or national, gano'n, no? Ito pong mga to, kailangan na pong bumisita o pumunta sa ating DTI provincial o regional office. So again, inuulit po natin, no? Sa online system po natin, ang kinikater po natin doon is new and renewal applications at syempre yung request ng certification. Para sa ibang transaction tulad ng cancellation of business name, request for certified true copy, update ng information at upgrade ng territorial scope, no? Kailangan na po nating bumisita sa ating provincial office o kaya sa ating regional office. Okay, all right. So, ano-ano naman ang kailangang impormasyon sa online registration, Ma'am Nanette? Sasagutin niyo po yan sa ating pagbabalik. Kaya naman, wag po kayo maglilipat ng inyong station because you're already tuned in to the 4-time best provincial FM station in the country. Walang iba kundi ang RW 95.1 FM. Ang pagkilala pong yan ay mula sa KBP Golden Dove Awards. We'll be right back. Inyo pong pinakikinggan ang Mamimiling Pinoy. Time brought to you by Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Ratchada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. No ka rin ka pa. Kanina ka. Philippine Standard Time is 10:18. Time brought to you by Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Ito po ang Mamimiling Pinoy. Kayo
kayo pa rin po yung nakatutok dito sa ating palatuntunang ang Mamimiling Pinoy. Talagang di ako sanay dito sa side. Okay, nag-a-adjust po ako, Sir Nerson, para makita ko kayo ng harap-harapan. Ang kagandahan po ni Ma'am Nanette, at saka kagwapuhan po ni Sir Nerson Ray Romero. Ating pong kapiling ngayon via Zoom ang ating pong mga katuwang mula sa Department of Trade and Industry, ang walang humpay pagdating sa public service, ang walang pahinga sa pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating pong mga kababayan, kabalen. Senior Trade Industry Development Specialist, Ma'am Nanette Linatok. Nung last time na nag-guest ka dito, Ma'am, live, tama po ba? Medyo matagal-tagal na panahon na yon. Matagal na. Well, hopefully one of these days ng 2025 ay makakapili natin ng live si Ma'am Nanette. At atin din mong kapiling ang Information Officer ng DTI Region 3 na si Sir Nerson Ray Romero. Okay, so may hanging question po tayo kay Ma'am Nanette. Ano-ano po ba yung mga kailangang impormasyon sa online registration? Sa pagpaparehistro po ng inyong business name, ready nyo lang po bago nyo puntahan yung aming website. Ready nyo lang po itong mga impormasyon na to para tuloy-tuloy kayong mag-accomplish ng mga fields. So, kailangan po ng buong pangalan ng owner o nung nagmamay-ari, pati middle name, buo po, date of birth niya, civil status, kung single or married. Wala pong it's complicated dyan, Ma'am. Patagdag natin. Maraming pipili ng it's complicated. O kaya scene zone, ganyan, walang ganun, Ma'am. Friend zone. Friend zone, yes. Oo. And citizenship, yon. Importante yon kasi tinitingnan natin kung Filipino ba siya o foreigner or refugee. Kasi may mga additional requirements gaya na nasabi ni Sir Nerson kanina, may additional requirements kung non-Philippine national siya. Okay, sir. And of course, gender. Yes. Yes po, go ahead And po. email address po. Email address, napaka-importante po. And then, ano pa po yung ibang kailangan? Yes, pwede rin po ready nyo na rin po yung business location, kung saan po located yung business, mobile number, and residence address ni owner. Okay. So, these will be treated with confidentiality due to Yes, Data of Privacy course. Act. Tama po? Yes, ma'am. Yes, All right. So, bakit kailangan po ng email address, Sir Nerson? Di ba pwedeng yung address na lang sa bahay? Yes, digitized na kasi tayo ngayon. Siyempre, e-commerce tayo, no? For innovation na rin, kailangan natin ng email address kasi doon po ipapadala yung verification code para sa makapagpatuloy ka ng pagpaparehistro, no? Maaari din nating i-email na lang sa inyo yung inyong business name certificate, no? Para mas madali, mas convenient na rin sa inyo, no? At syempre, minsan doon din tayo mag-i-email sa ating mga MSMEs o sa ating mga entrepreneurs na paaalahanan natin sila kung tulad ng mag-e-expire na ba yung kanilang mga business name registrations or kailan yung expiration date, something like that, no? So kailangan natin, no, for online transactions, need po talaga natin yung email address ng business owner po natin. Okay. So far ngayon, hindi pa naman kailangan ang Facebook account. O di kaya TikTok account, di pa naman. Okay. Alright. So, ano po yung mga paraan para makabayad ng registration fee, Ma'am Nanette? Gaya ng sabi natin kanina, magagawa nyo na yon business name registration kahit saan. So, hindi nyo na kailangan pumunta ng opisina. Kaya dinagdagan po namin yung aming mga payment schemes or mga payment methods. So, syempre, pinakasikat dyan, pwede kayong magbayad through GCash. Ay, galing. Or Maya Electronic Wallets. Kung meron naman po kayong debit or credit cards. Very good. Or, yes, pwede rin po sa Land Bank Linkbiz kung may mga Land Bank bank account kayo. Or kung wala talaga kayong mapili sa lahat ng mga online payments, ang last option po ay yung cash payment. Doon nyo po kami bibisitahin. Cash payment po
through DTI teller or business name teller sa kahit saang DTI office. Ang ganda naman yan. Ako, very good. Clap kayo dyan. Ah. Alam nyo, sana hindi lang po ang DTI, pati yung ibang mga government offices, sundin na rin po itong mode of payment. Kasi sa totoo lang, yung imagine mo, magbabayad ka, sasadyain mo pa yung isang lugar. Unang-una, yung traffic na pwede mong daanan along the way. Yung tipid pagdating sa gas o diesel, ang laking bagay nun. At yung oras ng tao. Napakahalaga po ng time. So, very good po and we salute DTI dahil sa ganitong payment scheme. Marami ng options so hindi na nila masasabi na, naku, hindi po kami nakapagbayad on time. Di ba? Okay, so paano po nila matatanggap ang DTI certificate kung nagparehistro sila online? Ayan, yan yung tinatawag natin kanina dahil sa kanilang email, no? Email address. Yan. So after nila makapagbayad, after na ma-process yung kanilang business name application, no, mabilis na lang yan kasi actually DJ tayo, no? So i-email na lang natin sa kanilang email address, isesend na lang natin doon yung kanilang business name certificate. O maaari rin nilang itong i-download, no? Pati yung kasama na rin yung resibo nila doon sa online system natin. Kaya no need na pumunta pa tayo sa ating mga opisina, just at the tip of your fingers doon sa ating mga mobile devices, no? Doon na rin natin makukuha ito. Just actually yung iba kasi mga senior citizen na medyo hindi techie, hindi naman tayo nagdi-discriminate, no? Pero pwede po tayong magpa-assist sa ating mga relatives, no, na marunong, medyo techie, kung kailangan natin parehistro, gawan po natin ng email address si nanay, si tatay, no? Tapos doon na natin i-access yung kanilang registration at doon na natin mada-download yung kanilang mga business names. So ganyan po ka-convenient yung ating online system for business name registration. Alam mo na, i-imagine ko po ngayon, there are government agencies na haba-haba ng QE. Ang dami-daming tao. And this will really solve yung concern na yon, yung traffic ng tao na pumupunta sa mga opisina. And this works well both for the government agency at the same time sa mga tao, sa mga mamamayan. And very good talaga DTI. Ang galing po ng IT ninyo at saka finance po ninyo. Kudos po sa inyo dyan. Kataba ng puso naman yan. Opo, kasi alam niyo po, marami pa rin po kasi ang hindi gumagamit ng e-payments, di ba? Marami pa rin ang hindi gumagamit ng online when it comes to transactions. So this would really fast-track everything and this will be most comfortable sa ating mga mamamayan. Okay, so paano naman ang pagre-renew ng business name sa online system, Ma'am Nanet? Ang business name registration kasi is good for 5 years. So after 5 years, kung gusto pang gamitin ni business owner yung kanyang pangalan para sa negosyo, i-renew lang po. Online din siya. Magagawa rin siya sa ating online registration system. Same site, website. Pagpasok niyo po, ang unang ihihingin po ng online registration system ay yung reference number or reference code. Makikita niyo po yun sa mismong certificate. Nasa ilalim po yun ng QR code ng inyong business name certificate of registration. Pagpasok niyo po, input niyo lang yung reference code na yon at ipapakita po niya yung summary ng lahat ng mga impormasyon na na-input 5 years ago. So, syempre, hindi natin may iwasan. May mga luma na doon. So, kailangan pang i-update. Kung meron pong impormasyon na kailangan palitan, yun po, mapapalitan niyo po sa ating website. Halimbawa, kung minsan mobile data, mobile number, madalas napapalitan yon or email address. So, update nyo lang po lahat ng mga impormasyon. Pagka-update, again, payment na, and download and print yung mismong renewed ninyong business name certificate of registration. Paano naman, Sir Nerson, kung halimbawang nag-expire na po yung business name, magagamit pa rin po ba nila yon? And ano po ba yung validity ng business name? Yes, ang validity po ng ating business name registration ay 5 years. So mahaba-haba na po yung 5 years natin.
no, to keep the name, no. Mm-mm. Kapag hindi po ito na-renew sa tamang oras, no, mawawala po ito doon sa database ng ating system, no. At kung syempre kung wala na to sa database, kailangan natin itong iparehistro ulit bilang new application pa rin siya. So hindi na siya renewal nun kapag nawala na siya sa system. So new application po yung gagamitin natin. At syempre kapag kasi wala kang business name registration, kaparis na rin yan ng ibang requirements natin para makakuha ka ng business permit. Naku, parang katulad pala to ng ex na bigla na lang nawawala na parang bula. Ganun ba yun? Huwag natin hayaang dumating sa ganung punto kasi you start all over again. So dapat merong i-monitor. Oo, dapat naka-calendar, no po. Alam mo dapat kung hanggang kailan. Kasi like me, ako, meron akong listahan ng mga nag-expire na kailangang nire-renew within the Very good company. Na every time na nakikita ko ang desktop ko, ay hanggang ganito na lang pala. So, i-renew na natin. So, ganun. Para na-alert ka o di kaya pwede mong gamitin ang iyong, let's say, kung ano email system ninyo sa company o di kaya yung cellphone mo para ma-alert ka kung kailang taon yon, anong araw, para maiwasan yung pag-expire. Okay. So, maaari pa rin bang pumunta sa mga opisina ng DTI ang gusto magparehistro ng business name, Ma'am Nanet? Pwedeng-pwede pa. Siyempre, hindi natin maiwasan. May mga, sabi nga ni Sir Nerson, may mga business owner pang hindi techie. So, hindi talaga kahit tinry nila yung online registration system, meron pa talagang mga parts na hindi nila kaya. So, pwede nyo po kaming bisitahin dito sa opisina ng DTI. Bawat probinsya po, may mga opisina po kami. Sa Pampanga, 2 pa nga. So meron po sa bandang Del Rosario, meron po dito sa Sakop, yung regional office. Bisitahin niyo lang po kami at tutulungan po namin kayong magparehistro o mag-renew ng inyong business name. Okay. Kung may pagkakamali naman po or typographical error sa inirehistro po nilang business name sa online system, ano po pwedeng gawin, Sir Nerson? Yes, no, in certain isolated cases po kasi meron pong mga typo error pagdating sa registration nila, no. Maaari lamang silang mag-email sa BNRS helpdesk at dtipHmail.dti.gov.ph para maitama ito, no. Ito po ulit 'yon. BNRS helpdesk at dtipHmail.dti.gov.ph, no. Ang head office na po natin ang magtatama, no, ang mag-a-act doon sa ating request for the correction of the errors po natin, no. At syempre sasagot sila sa email natin, no, at magbibigay ng ng instruction kung paano makuha yung revised o yung bago na nilang at tama na details doon sa kanilang business name certificate. Okay. Kung magpapalit naman po ang may-ari, hindi ng pangalan magpapalit ang may-ari ng isang negosyo, ano po bang kailangan nilang gawin, Ma'am Nanet? Pag change of ownership, kailangang i-cancel muna, request ng cancellation muna yung kung kanino nakapangalan ngayon, yung business name, at magpo-file po ng new registration yung bagong owner. Okay. So, kailangang i-cancel kasi pag hindi po kinancel yung current na registration ngayon, hindi po magagamit ng bagong owner yung business name. So, kailangang ipa-cancel muna and reapply. So, hindi po siya pwede palang i-transfer na lang, palitan na lang, kunwari, ang pangalan. Hindi po kasi dahil sa batas ay non-transferable ang business name. I see. Oo. So, Okay. kailangan para magamit lang ng bagong owner yung business name, kailangang mawala muna sa database namin yung current. So, papapa-cancel muna ng current owner yun sa kanya. Okay. Kung ang negosyo naman ay magsara o di kaya huminto na ang operasyon, anong gagawin nila sa nakarehistro nilang business name, Sir Nerson? Yes, no, DJ Tyra, kapag huminto ito, cancellation na po ito ng business name, no? Dapat ipa-cancel na ng may-ari yung registered business name nila
no, para magamit din naman, no, magamit din ng ibang tao, no. Ganun kasi, naguunahan kasi yan sa business names eh. Siyempre kung ano yung madali o kung may kapangalan ka man o may kaparehas yung paunahan kayo sa registration ng business name, no. Kaya protected kasi itong business name natin eh, no. Ito yung goodwill na rin ng ating negosyo, dito tayo nakikilala. Kaya kung magi-stop man, no, kailangan nating ipa-cancel ito, no. At syempre, ang cancellation tulad na nabanggit natin kanina sa ating mga DTI offices na po ito, no. Hindi na po ito po pwede sa online system po natin. No, meron po tayong sa cancellation, meron po tayong i-fill up na form at kailangan din po kasama nito yung notarized na affidavit of cancellation. So lalapit po tayo sa mga abogado, no, for the notarized affidavit of cancellation na nakasaad dapat doon na wala silang iniiwasang pagkakautang o obligasyong finances, no. Kaya nila pinapa-cancel itong kanilang mga registration. So again, pag nag-stop po yung business, no, hindi na po tayo online, papa-cancel po natin ito sa ating mga DTI offices together with the form at notarized affidavit of cancellation na wala kang pinagkakautangan at walang obligasyong financial para ipa-cancel ang ating business name registration. Okay. Paano po ba kadami ang nagparehistro ng business name sa Region 3 sa taong 2024 as compared sa annual year na 2023, Ma'am Nanet? Magandang indikasyon ito sa ekonomiya, no? Kung ikukumpara natin yung mga numero nung 2023 at 2024, tumaas po siya ng mahigit 10%, no? Sa 2024, meron po tayong mahigit 141,000 na nagparehistro as compare sa 2023 na mahigit 128,000 lang. So, tumaas talaga siya. So, indikasyon na maganda na ang ekonomiya at wala nang bakas ng pandemic. Ay, naku, so happy. Yes. Oo. At alam niyo po, ngayong nagdaang holiday season, ang daming ganap, ang daming pwedeng puntahan, ang daming pwedeng pasyalan. Ang saya ng puso ko na makita na nagiging vibrant uli ang ekonomiya. Hindi lamang dito sa rehiyon, kundi buong Pilipinas. Kaya, Ang tao sa daan? yes, people are really encouraged to spend. Why? Yun ang kailangan natin gawin para umikot pong ekonomiya natin, no? And ito, kung mayroon pang ibang katanungan po sila, saan sila maaaring tumawag, Sir Nerson? Yes, no, marami lang po silang tumawag, makipag-ugnayan sa atin sa ating opisina through landline, no, 045-625-9290 or 9291, no? At maaari din sa mobile number na 0908-328-0507. O pwede rin po tayo mag-email, no, sa r03@dti.gov.ph o maging sa ating Facebook, official Facebook or Meta pages po natin. Ayan, doon po tayo pwedeng magtanong for business name registration. Alright, so eto na, bati portion na tayo. Ito na po yung pagkakataon para ma-shoutout po ninyong gusto ninyong i-shoutout at sabihan ng I love you ang mga taong close po sa inyo. Unahin natin ang Senior Trade Industry Development Specialist, Ma'am Nanet Linatok. Gusto ko talagang shoutout. Yes! Shoutout talaga dapat. Happy New Year lang po sa lahat ng tagapakinig natin at sa mga kasama po natin dito sa opisina, lalo na yung mga kasama po natin sa Industry Development Division, yung kung saan po ang ating division ng business name registration, headed by our division chief, Miss Kay Malig. Hello to Miss Kay. Oo. Taga Bulacan si Miss Kay, di ba? Oo, nakikita ko siya simbahan before. Ay nako, panasimba si Miss Kay. Yeah. Lahat po ng taga-regional office. Hello po. Okay, at ito na ang ating information officer, Sir Nerson Ray Romero. It's your turn. Syempre, hi din dito sa unit naman namin sa ORD. Of course, headed by RD Edna Dizon. Ayan. Nga pala, congratulations kay RD Edna Dizon. Yes, congratulations. Full-fledged na po siya. At bukas po ang kanyang off-taking sa head office. Ayan. Congratulations Congrats po, RD. Ayan, on to
new things, no? New greater things to come. At syempre, happy birthday kahapon kay Sir Warren. Happy birthday, Sir Warren! Makana man! Sino pa ba yun? Si Ma'am Carla pala. Ayan. Ma'am Carla, si Warren, saka kay Ma'am Hanilyn, ang IO ng DTI Nueva Ecija. At saka syempre sa mga relatives ko dyan sa Baguio, Ilocos, and to my lovely wife, Rose Ann Silver, I love you. Yun eh. Yun yung kicker doon eh. Ganon natin tatapusin ang ating usapan ngayon, Sir Nerson at Ma'am Nanette. Maraming salamat po. And it's great to see you kahit sa Zoom lamang po. At magkarinigan po tayong muli. Magkita-kita tayong muli, either live or via Zoom, sa next episode po ng ating programang Ang Mamimiling Pinoy. Ito po yung lingkod na si Tyra saying goodbye for now. And of course, before we finally say goodbye, hello to CJ Bondok at Daniel Nicholas Lauder, ang ating mga broadcast technicians na nag-assist sa atin. Sa inyo pong lahat, maraming salamat and have a great Thursday. Bye! Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito ay